pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat kundi ko ginagawa ang buting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo, Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Atin pong ulitin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alaywin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagsipasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa first reading, sabi doon ay kapag ang tao ay nagsisikap lumapit sa Diyos, mas lumalapit naman sa Kanya ang tukso. Ayan. Kaya ibig sabihin, madali ang maging binyagan, pero ang magsabuhay nito ay may kahirapan. Mahirap magpakabuti, mahirap magpakabait, sapagkat kung kailan ka nagpapakabuti, ay doon naman lumalapit ang maraming tukso. Yun ang sinasabi sa first reading. Sa kabila noon, pagtsatsagaan natin, sabi sa banal na kasulatan ay, sikapin niyo makapasok sa mahirap at makipot na daan. Makipot ang daan patungo sa langit. Ibig sabihin, talagang mahirap magpakabuti, mahirap magpakabait, pero hindi naman imposible. Sa tulong ng Diyos, walang hindi kaya ang tao. Ayan. Magandang ang langit ay ating pinamumuhunanan. Magandang ang langit ay ating pinaghihirapan. Ayan. Yan ang sabi. Samantala, sa banal na ebanghelyo naman, sabi dito'y, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga nangyayari. Kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga. Yes. Pero nasabi ni Jesus, mapagpaimbabaw. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. At tari ang mahalaga na nakakalimutan ng marurunong. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Maraming alam, pero hindi alam at hindi kinakilala si Jesus. Yan. Hindi nalaman na ang presensya ni Jesus ay presensya ng Mesiyas, presensya ng Diyos. Si Jesus ay Diyos sa gitna natin. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo at aral, pangangaral, sa kanyang magagandang gawa, mga himala. Sa pamamagitan noon ay inihahayag na niya ang presensya ng Diyos na nag-aanyaya para sa pagbabalik loob, pero nanatiling pikit ang mata, hindi kinilala. Sayang ang karunungan kapag hindi kumikilala sa Diyos.
Yun ang binabanggit dito. Parang pangit sa tingnan ang tao, malaki ang ulo, maliit ang puso, ang katawan. Okay. Malaki ang ulo. At lalo pa ito lumalaki kapag ang nakikita niya ay ang kanyang sarili at wala ang pagkilala sa Diyos. Kaya nga itinuturo sa atin ng banal na ebanghelyo, walang kabuluhan ang karunungan kung ang tao'y walang kaalaman tungkol sa Diyos. At ang matuto at makilala ang Diyos ay matuto na magmahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang presensya ng Diyos at ang pagkilala sa Kanya ay hindi lamang alam kung ano ang laman ng Kanyang isip tungkol sa Diyos, kundi kung ano ang Kanyang pakikitungo sa kapwa. Ang makakilala sa Diyos ay mabuhay sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya magandang ang ating karunungan ay laging taglay natin na higit tayong marunong sa pagkilala sa Diyos. Sa makatuwid, marunong na may pagkilala sa Diyos, na kumikilala sa Kanya, na sumusunod sa Kanyang turo at aral. Ang iba'y marunong, pang-isip lamang, pero hungkag ang puso sa pagmamahal. Kaya nga meron tayong sinasabing, yes, well-educated, but ill-mannered. Walang kabuluhan, walang kasaysayan ang talino ng tao kapag wala siyang Diyos sa kanyang puso. Kinakailangan kung siya'y marunong, matalino at maraming alam, ay dapat kilala din niya, tinatanggap, sumasampalataya at nagmamahal sa Diyos at nabubuhay sang-ayon sa kanyang mga utos. Yun ang tunay na karunungan. Hungkag at totoong, hindi totoong marunong ang mga taong puno ang isip pero wala laman ang puso. Kaya yun ang kapuri-puri lalo tayo kapag sa ating pagiging marunong ay tayo ay malapit sa Diyos, nagmamahal sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya at nabubuhay sa pagmamahal.